Pagkatapos ng martial law, actually, during the martial law, talaga yung mga movement was in its peak, di ba? As in, lahat yan, all sorts, manggagawa, magsasaka, even yung kababaihang organization, malakas siya. Tingin ko, dulot na rin ito dahil sobrang thesis ng economy natin during the martial law. Kaya at pinaigting ng kilosang paggawa, no, at sinet up yung kilosang manggagawang kababaihan to further and advance yung itsura, no, ng kilosang paggawa. Tas sa perspective ng kababaihan. At tingin ko rin during the martial law, malaki yung parte ng mga kababaihan, no, para itapol yung martial rule. Kaya isang tagumpay din yung pagkakabuo ng kilosang manggagawang kababaihan para yung boses ng kababaihang manggagawa at ituloy-tuloy. Tapos at the same time, dahil sa atin, no, ang kababaihan para sa perspective natin, hindi lang naman siya dapat sa bahay lang. So yung role niya sa production, yung role niya sa economic na pag-ikot ng kanyang bansa ay isa sa kanyang mga dapat ginagawa, no, hindi dapat lamang na dahil babae ako ay ako'y nako-confine sa bahay. Kaya ito rin yung mga kababayang sumulpot after ng martial law. Sila yung mga nagbuo ng iba pang mga organisasyon at nagpalakas, no, para sa iba pang mga panawagan natin. Isa syempre dyan yung talagang pagbubuo ng mga unyon ng kababaihan sa mga pabrika. At karamihan din talaga ay mga nanay, no, na dahil din doon sa crisis na kinakaharap, kailangan tuwangan ng asawa para magdugtong yung kanilang kakarampot na sweldo. Kasi during that time, hindi rin naman ganon kataas ang sweldo, di ba? Kaya kailangan din, no, na magtuwangan ang lalaki at ang babae para maibsan yung pangangailangan, makuha yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So marami rin na mga kababaihang manggagawa ay nanay din. Yung mga binabanggit ko sa yung mga kwento, lahat din yon ay mga nanay din, no? Kaya kung sa role ng production nagagampanan pa rin yung role nila bilang mga nanay, no? Kasi napagsasabay yung economic na pangailangan at the same time yung gampanin bilang mga nanay sa kanilang mga anak. Halika at sumama, ipakita mo na kaya ng kababaihan sa bagong panahon. Kami lang ay nandito para sa pagbabago, kababaihan sa bagong panahon. Ako si Jack Ruiz. Ako ang kasalukuyang spokesperson ng Kilusan ng Manggagawang Kababaihan, isang organisasyon na nagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng mga manggagawa para sa pagtatayo ng union, regular na trabaho at mga ilang batayang karapatan. 1984 nang ito ay itanayo sa same principle na tulungan yung mga kababaihan para sa paglaban sa nakabubuhay na sahod, regular na trabaho at karapatan. May isa lang ding special na ina-advocate yung KMK kasi nga dahil kababaihan yung extra na gender specific, no, ng mga kinakaharap niya katulad ng sexual harassment, no, sa mga pagawaan at iba pang mga harassment o iba pang mga sexual abuses na kinakaharap niya in and out of the workplace. Itong mga huling mga taon, ganun ang ginagawa namin. Punta kami sa workers community. So basically, talaga kakausap ka, no, ng mga manggagawa sa loob ng komunidad. Kung madalas tuwing uwian, nag-aabang din kami sa mga pagawaan para magtanong, no, at alamin kung saan yung bahay nila. Tapos from there, saka kami nakikipag-usap, ano yung mga kinakaharap, ano yung kondisyon ng mga kababaihang manggagawa, no? Makikita lang namin na may mag-message, magtatanong paano po ang gagawin. Actually, hinahanap din namin, nilolocate, tapos kung kaya namin puntahan para face-to-face na makausap at magbigyan ng advice, ano yung pwede nilang gawin, pumupunta naman kami. Malapit din, nagtatanong paano ang gagawin kung hindi pala nare-remit ang aming mga
limitan sa SSS o kaya sa madalas kami ay tinanggal at hindi namin alam bakit kami tinanggal. So dyan nakikipagtulungan kami. Actually, ang hinahanda namin para i-bridge sila sa mga lawyers ay hingi na kami na ano yung events, parang salaysay ng mga manggagawa from there. Tapos sisik kami ng advice from the lawyer. Ano yung pwede namin gawin. Nung mga nakaraang taon, mas yung dumami yung mga illegally dismissed na mga kaso, no. Sa ngayon, meron kami isang sinusuportahan ding organization na itawid din namin actually para makipag-usap sa mga agencies no kaugnay nung kanilang kaso rin dahil they were illegally dismissed. Pating Cavite naman ito, no, na mga Kalakan ay mga kababaihan din na halos 30 years na sa bilang mga manggagawa oo 30 years na. Tas bigla na lang nagsara nung 2023. At sabi lang na bankrupt lang. Pero upon parang investigation nung mga manggagawa, binenta niya, hindi siya nalugi. Nagbenta pa nga siya ng ari-arian niya. Tapos parang nag-set up siya ng other company. So, hindi totoong nalulugi siya. Fina-follow up namin kasi marami talaga dito hindi na makakahanap ng trabaho. Kasi nga, matatanda na sila. At ang habol na lang naman talaga nila kung babayaran ba sila o hindi. Kasi, yun na lang, dahil hindi naman na sila tatanggapin sa pagawaan, dahil may age limit naman ang mga pabrikang papasukan, ang habol na lang, sana mabigyan sila ng fair separation pay at iba pang mga dapat bayaran sa kanila. Actually, isa sa challenging ngayon ay maraming mga kababaihan na ang wala sa formal work. Sabihin, lumiliit no, yung mga kababaihang pumapasok at nagkakaroon ng mga regular na trabaho sa mga formal na paggawa. Marami, nagsimula actually matagal na pero mas pinalala nitong pandemya. Kasi nga mula sa nagsara ang mga pabrika o nagbawas ng mga manggagawa at yun, wala na no. Kaya papunta doon sa informal work yung isa naming inorganize ngayon, dati silang mga manggagawa sa notebook. Pero nagdeklara yung kumpanya na nalugi at eventually nagsara. May desisyon ng korte na dapat silang bayaran on the years na nag-serve sila as manggagawa, pero wala na yung may-ari. So ngayon, left out ang mga kababaihang manggagawa, sino ang magbabayad sa kanila? Kasi wala na nga. So, yun yung mga ilan no, kinakaharap. Tapos ngayon, dahil kailangan kumita, after magtrabaho sa loob ng pabrika, ngayon, subcontract na sila. So, binabagsakan sila ng same na produkto, ng notebook, at ginagawa nila outside ng kanang pabrika. So, meron lang silang maliit na espasyo at doon naglalagay ng spring, no, para doon sa notebook. Sa kada 200 pieces na notebook, no, sa isang kahon, kumikita ng 16 pesos hanggang 20 pesos sa isang peraso. More or less, mga 200 pesos ang isang kahon. Tapos ano yan, dahil pakyawan, no, so kailangan mong bilisan yung gawa mo. Kung gusto mong malaki yung sasweldohin mo o yung ibabayad sa'yo. Ano yun? Sa makikipag-usap sa kanila, talagang natuto na lang sila paano bilisan kasi dapat makalimang kahon, maka-anim na kahon para mas marami yung bayad sa'yo towards the end of the week. So, usually kasi Saturday, pinipick up yan. Saturday din sila parang sisweldo. So, pagmamatter ang bayad kung ilang kahon ang iyong natapos. Ganun yung itsura nila. Parang dahil din sa kalagayang marami na rin nagsara ng mga kumpanya at ganito na itsura ng mga manggagawa, mas barat yung sahod, no? Tapos wala ng mga social protections, like paano pa nagkasakit ang kababaihang manggagawa outside of
the workplace o wala na doon, wala kasi employer-employee relationship eh. So, wala ka talagang sino kakausapin mo, ma'am, may sakit ako, sir, may sakit ako, paano po yan? So, out of the pocket, kapag nagkakasakit ang mga kababaihang manggagawa na nasa informal na paggawa. Pero dahil sila rin yung pinakabarat yung sahod, hindi na nila yan wala na yan sa configuration kung magpapacheck up ba ako o hindi. Kasi kailangan mapakain ko yung anak ko sa isang araw. So yung suswelduhin ko o yung kikitain ko, nakalaan na yan para sa 1 kilong bigas, sa kalahating kilong manok, o pangsahog para sa tinola, ganun na yung itsura. So, ang tansya rin namin sa kasalukuyan no, na datos, sobrang liit na nung mga manggagawang kababaihan nasa formal work. At the same time, yung isa sa mga gusto nating kamtin ng mga kababaihan para mag-perform ng kanilang organization to bargain, no? Para maigiit yung karapatan nila doon sa iba pang mga basic na pangangailangan sa loob ng pagawaan, lumiliit na rin. Parang less than 6 to 5% na lamang ang mga union dito sa Pilipinas, at doon sa 5 to 6% na yan, maliit din na porsyento yung mga kababaihang nasa unionized. Ang itsura, kung papasok ka, mas marami na ngayon yung walang union sa loob ng mga pabrika. Nasaan na tayo? Nasa bagong mundo. Malayo-layo na rin ang ating narating. Pagod, sakit ay tiniis, lahat ng mga hinapis upang maabot ang mga minimithi. Hinubog tayo ng panahon sa maraming pagkakataon. Halika at sumama, ipakita mo na kaya ng kababaihan sa bagong panahon. Kami lang ay nandito para sa pagbabago. Kababaihan sa bagong panahon. Tayo ay magtulungan para sa kinabukasan, para sa lipunan at ating munting tahanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live na live po tayo ngayong gabi. At gusto nating magbigay pugay sa ating mga working momshies. Mga manggagawang nanay, mga entrepreneur, mga nanay na nasa ministry, kagaya po ng ating guest ngayon, si Miss Rosalie Malyari, na certified na working momshi. Siya po ay isang worker sa isang ministry, yung Compassion, masipag na empleyado, at isa ring masipag na ina. So, papakwentuhin po natin si Sale mamaya ang kanyang karanasan, mga challenges, at baka may tips din siya kung paano magsusurvive at mabalance yung trabaho sa opisina as well as trabaho sa bahay, trabaho sa simbahan, at sa buong komunidad na rin. At bilang mga babae, marami po talaga tayong mga roles, mga tasks, at mga challenges na kailangang gampanan at harapin. Nakapanayan din po natin si Ginang Jacqueline Ruiz. Siya po ay nakita natin, siyang spokesperson ng KMA o Kilusan ng Manggagawang Kababaihan. Usually, napapakinggan lang po natin yung mga kababaihan who are working sa mga corporate firms, mga executives na mga babae who have been able to climb yung tinatawag na professional ladder. Pero ngayong gabi, maganda rin na tingnan natin kung what it is like dun sa mga manggagawang nanay na sabi nga po
ni Ginang Jacqueline Ruiz. Napanood natin siya kanina. Ano po ang kalagayan ng mga kananayan sa mga pabrika, sa mga industriya, at sa mga cottage industries, no? Na contractualized. Ngayon po ay walang mga workplaces sa pabrika, kundi sa kanilang mga tahanan. Nagpapasalamat din po tayo sa pagpapahiram sa atin ng music video ng grupong BJMP sa Region 7. Nag-champion po yan sa musika ng kababaihan song competition contest ng Bureau of Jail Management and Penology. Mga BJMP officers ang mga kumanta. Sila po ay sila Julian Borja, Jane Busalanan, Resil Sasil na sumulat din ng kanta, kasama si J.O.I. Hayel Paalan. Para naman po matulungan tayo sa pagsipat ng kalagayan ng ating mga kananayan sa sektor ng paggawa, inimbitahin din po namin sa ating pag-uusap ang Executive Director ng Center for Women's Resources, ang napakabata na millennial na si Cham Perez. So samahan po ninyo kami ngayong gabi sa ating pag-iisip at pagsipat sa kondisyon ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa kanilang tahanan as well as sa labas. Mag-comment po tayo, magtanong, at atin pong tutugunan yan. Mag-like lang po, mag-comment kayo doon sa ating hashtag working mom, at syempre hashtag isip-isa. Unahin na po natin si Cham. Magandang gabi sa iyo, Cham. Dr. Magay. Narinig natin yung mga sinabi ni Jack kanina, no? Tungkol sa kalagayan ng ating mga manggagawang ina. Ang unang pag-isipan siguro natin ngayong gabi ay yung tungkol sa kalagayan nila bilang mga regular o irregular workers sa mga offices o mga factories at iba pang mga work setting. Gaya ng nabanggit ni Jack, malaki rin ang role ng mga nanay sa ekonomiya ng ating bansa. Pero binanggit din ni Jack yung mga challenges, no, ng mga working moms sa mga pabrika. Una na, sinabi niya na maraming kababaihan ang wala sa formal na work setting. Sa totoo lang, I think, sabi nila, no, almost 90% ang ating informal na economy, at ang army ng mga informal workers natin, karamihan kababaihan, no? Dapat maintindihan natin yon along sa mga studies, mga pag-aaral. Sinabi rin niya na marahil dahil nga sa maraming nagsarang mga business, marami ang subcontracted na lang ang mga trabaho. At syempre, ang kita nila ay per output na lang. Talagang maging highly skilled man sila sa manual labor, ganun pa rin. Hindi rin sila contractual lang, kundi mga subcontracted pa. Na ibig sabihin, wala ring mga benefits, SSS, pag-ibig, PhilHealth, ganyan. Dahil wala na nga employer-employee relationship. Sabi nga ni Jack, at mas barat ang sahod. Ang Center for Women's Resources ba? Ano bang datos ninyo sa kalagayan ng mga kababaihan at kananayan ngayon sa Pilipinas? Ayan, sige po. Una, maraming salamat sa pag-iimbita sa Center for Women's Resources para maging bahagi ng ating programa ngayong gabi. Sisimulan po doon sa pagsakayon na malaki talaga ang role na ginagampanan ng kababaihan para sa ating lipunan, lalo na sa pagbabagong panlipunan.
Una, yung kanyang role kung paano pauunlarin ang kanyang bansa sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa economic production. No? At pangalawa, yung kanyang role no, sa reproduction ng paggawa no? At syempre, ng mga susunod na mga manggagawa, susunod na salinlaki. Gayunpaman, nakita natin at sinasabi din ng datos, talagang Lungkot kasi parang hindi binibigyang halaga yung ganitong malaking role ng kababaihan para sa pagbabagong panlipunan. Uunahin ko yung datos doon sa labor force participation rate, no? Ang ibig sabihin nito yung paglahok ng kababaihan sa paggawa, kasi mamaya pag-uusapan natin ano yung kinakaharap ng mga working momshies natin. Pero kung titingnan yung labor force participation rate ng kababaihan, mas lalo pa itong bumababa at lumalaki yung gap nito, lalo na kung ikukumpara sa mga kalalakihan. Kung ang mga kalalakihan nasa 75% ang kanilang participation rate, yung mga kababaihan ay nasa 51.2% lamang yung participation rate. Ang sinasabi, no, ang isang idinadahilan kung bakit mababa yung participation rate ng mga kababaihan ay dahil marami daw pong mga kababaihan ang naiiwan sa tahanan para mag-alaga ng pamilya, mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Pero kami sa Center for Women's Resources, ang pagtingin namin dito ay ginagamit lamang yung mga ganong dahilan, no, para sabihin na ang mga kababaihan ay hindi nagpa-participate sa production, no. Ang totoo, marami sa mga kababaihan yung nag-aambag sa produksyon sa iba't ibang mga paraan. Yung binabanggit ni Jack kanina sa video, maraming mga kababaihan yung napupunta na sa informal na sektor ng paggawa, no? Yung iba nga mula sa formal sector, dahil nga tumitindi yung krisis, napupunta na sa informal sector, no? At sa dami, sabi niyo po, no, nasa halos 90% yung nasa informal sector, yung nakita namin na mga nasa 70 to 90% siguro yung datos niyo. Sa dami ng iba't ibang itsura, mukha ng impormalisasyon ng paggawa, yung iba halos hindi na binibilang ng gobyerno, no? Kaya yung mga kababaihan, halimbawa sila ay nasa bahay, pero tiyak meron yang ginagawa para sila ay kumita. Iba't ibang mga pamaraan yan, nagtitinda, umi-extra sa mga tindahan, nagluluto ng mga kung ano-ano, naglalako. Pwedeng sabihin nila na hindi ito trabaho talaga. Pero nag-i-entail ng kanilang oras, no? At enerhiya, no? Para lang kumita ng kahit na kaunti, no? Pero ang isa ding nakita natin sa kalagayan ng kababaihan, lalo na sa usapin ng kanyang paglahok sa economic production, ay napakaliit ng economic opportunities, no, para sila ay makapagtrabaho ng maayos at mayroong sapat na sahod. Karamihan nagtatrabaho nga, mahaba yung oras ng paggawa, pero hindi maayos ang kalagayan sa paggawa at napakaliit ng kanilang sinasahod. Yun yung ilang mga datos na nakita natin. Idagdag ko siguro yung dahil sa mababang sahod at hindi regular, binanggit din ito ni Jack, no? Mas marami na yung mga hindi regular sa kanilang mga trabaho, lalo na sa mga kababaihan. Kung i-compute po natin sa
konserbatibong datos ng gobyerno, pag pinagsama-sama natin yung tinatawag na wala sa labor force, yung walang trabaho, yung underemployed, yung nagtatrabaho pero kulang yung kanilang sinasahod o kulang yung sinasabing oras ng kanilang pagtatrabaho, at yung mga nagtatrabaho pero hindi binibigyan ng kahit ano pa mang compensation, no? Yung tinatawag nating mga unpaid workers. Aabot po yan sa 20 million na mga kababaihang Pilipino na basically economically insecure, no? Kaya nakakabahala, no? Pero tandaan din natin, karamihan dito sa mga kababaihan na ito, kalakhan dito ay mga nanay, no? Na siyang nagtitiyak maliban sa sila ay naghahanap ng kanilang mga pagkakakitaan o ikabubuhay, no? Sila pa rin ay malaki yung role na ginagampanan sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Sector, no? Hindi ba? Yung 51% ng mga kababaihan, nasa formal ba yun o nasa informal sector? Yung Kasi 51 kasi ang ibang data na napupulot natin, sa totoo lang, karamihan ng mga informal workers, mga kababaihan, lalo yung mga microfinance entrepreneurs halimbawa. Kumikita yan sila, pero on their own sila. Meron silang mga tindahan, meron silang mga pinaglalako na kung ano-ano. Pero hindi yan kasama sa mga statistics, no? Yung mga formal statistics. So, yung 51% ba yun ay informal economy o formal economy? Yung 51% po na kabilang doon sa labor force ng mga kababaihan, haluan na po ito ng nasa formal sector at yung ibinibilang na nasa Informal. informal. Opo, pero Oo. yun nga yung sinasabi natin, yung ibang mga trabaho na na dahil nga hindi siya regular, no? At minsan parang hindi, kahit yung mga kababaihan, minsan hindi nila nire-recognize dahil nga pandagdag lang, no? Pandagdag dun sa kita ng pamilya, hindi na ito binibilang datos ng gobyerno. Ngayon, may mga microfinance organizations tayo na over 20, 30 years, lumaki na sila, no? Marami ng mga entrepreneurs tayo ng mga women na mga talagang may sariling pera, no? At kita. Kaya lang, ang sabi nga nila, ang isang interview na narinig ko, sabi, ang tingin nila sa sarili nila, mga natay. Sabi ko, ano yung ibig sabihin ng natay? Kasi kami, nanay at saka tatay. Hindi lang kami mga nanay sa tahanan, kami rin ay mga tatay na breadwinner. So, yung notion na mga kalalakihan lang ang breadwinner, mukhang hindi totoo yun, lalo na sa mga urban poor women, no? Na sabi nga nila, pasan-pasan namin yung burden ng being nanay as well as being tatay. Kaya ang tawag nila sa sarili nila, natay, no? Ngayon, gusto nating malaman din, ano yung, siguro yung impact nito sa mga tahanan nila, no? Kasi double burden na eh. May trabaho ka na, tapos may responsibilidad ka pa sa bahay, ikaw pa rin ang kailangan magsaing, ikaw pa rin ang kailangan magluto, ikaw ang kailangan na mag-tend ng mga children. So, ano ang mga masasabi ninyo tungkol sa bagay na yan? Yung mga, para matutulungan yung mga natay, yung mga double burden, no? Na mga women. Ayan. Totoo po yun, no, na yung mga kababaihan lumalahok sa produksyon sa iba't ibang at napakaraming mga pamamaraan. Pero pagdating sa bahay, sila pa rin ang mag-aasikaso, no? Ang isang nakikita natin, yung mga dagdag pang challenges sa mga
kababaihan. Halimbawa, itong pagtaas ng presyo ng bilihin, no? Ano yan, dagdag na challenge pa yan sa mga ah, kababaihan, no? Kapag nagtatrabaho na pero maliit yung kita, pero pag tumaas yung presyo ng bilihin, sinong mamamroblema? Siyempre, yung mga nanay na nagbabudget, siyang namamalengke, siyang magluluto nung ipapamalengke na yun. Yung isa pa pong nakikita nating challenge, yung kawalan ng akses sa maayos na serbisyong panlipunan katulad ng kalusugan, katulad ng edukasyon. Kasi kapag nagkasakit halimbawa ang miyembro ng pamilya, sino ang unang mamomroblema, 'di ba mga nanay, and alam ni Ate Sally yan mamaya. Ah, 'Pag mahirap yung access, halimbawa wala ng masyadong public facilities, 'no? At karamihan na ay private, siyempre 'pag sa private mahal. Kapag mababa naman ang sahod, paano mo i-a-access yung serbisyo na yun? Yung isa pa, yung ah, pag-access sa mga basic utilities, halimbawa kuryente, tubig, 'pag mahirap yung access o walang access sa kuryente at tubig, mas tumatagal ang gawain sa bahay ng mga ah, kababaihan. Siyempre, 'pag mas mahaba yung oras sa gawaing bahay, mas konti yung pahinga, mas wala na silang panahon sa kanilang mga sarili, no? Kaya para sa atin yung makakatulong sana sa mga kababaihan para ah, matulungan sila, no, kung lalo na doon sa kanilang gawain sa mga bahay, ay yung pagtitiyak ng serbisyong panlipunan sa edukasyon, sa kalusugan, at siyempre kasama na diyan yung usapin ng pabahay. Siyempre, yung pag-ensure din halimbawa na maayos yung access sa tubig at kuryente, hindi masyadong mahal, no? Kasama din diyan yung pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tapos nabanggit ni Jack kanina yung childcare, no? Napakahalaga ng suporta para sa childcare sa mga kababayan. Siyempre, paano sila magtatrabaho, no? Paano sila lalahok sa produksyon kung sila palagi ang aasahan na asikaso sa mga bata. Kaya siguro pag-isipan natin, ano yung sabihin ng child care sa mga panahong ito, no? Na kailangan talagang kumayod ang ating mga kababaihan mula sa labas. So, pero siguro, tingnan lang muna natin yung mga comments sa ating Facebook, no? Magandang gabi kay Ernest Jan Juan Anava. Salamat sa iyong panonood ngayong gabi. At meron ding comment ang ating kaibigan na si Jean Lara. Sa kultura ng Pinoy, ang nanay ang tunay na lakas ng bahay. At shout out din kay Ate CJ na nanonood mula sa Nueva Ecija. Sa kwentuhan sa mga kababaihang manggagawa, mahirap pagsabayin. Yung mga random na mga kwento rin kapag tapos na kayo sa mga pag-aaral o discussion niya, sasabihin na, Ma'am, matatapos po tayo ng 6 p.m. No? Kasi, bakit po? Pasok ba kayo? Hindi, ma'am, magluluto pa kasi ako eh. Magugas pa akong pinggan. Sa linggo pwede ko. Umaga po maglalaba ako. Baka hapon, ma'am. So, yung ganon, maraming kwento ng mga kababaihang manggagawa na ginajaggal ang oras para, yun, sa ilan pang mga gampanin sa loob ng tahanan. Actually, dun sa mga binabanggit ko, may isang kwento dyan. Alas 5 ang
4 o'clock, nagigising na siya. Kasi 6 a.m. kailangan nasa export processing zone na siya. So, 4 a.m., magluluto siya ng almusal at baon ng kanyang mga anak sa eskwela. So, by 5:30, go na siya at kailangan niya na mag-in by 6. Pagkatapos ng shift, ganun ulit yung gagawin, magluluto, maglalaba. So, yung banggit ko kanina, ano siya, may added burden din, no, doon sa gampanin ng mga manggagawang kababaihan. At nakakalungkot kasi dapat may role yung ating yung gobyerno on that point. Halimbawa, kung may mga maliliit na bata, sana may provision ang gobyerno para sa daycare, kung na pwede nilang iwanan yung kanilang mga anak at hindi magmamadali, no, na o gumising ng mas maaga sa dapat ay nagpapahinga ka pa kasi ibang klase ang trabaho sa loob ng mga pabrika at mga pagawaan. So kung may provision na ganun para sa daycare o para sa maliliit na mga bata, programa ng ating pamahalaan, mas makakatulong siya at hindi yun makakaandad ng pasanin ng kababaihang manggagawa. Pero naniniwala kami na malaki ang magiging makakaibsan ito doon sa mga kababaihang manggagawa. Kasi nga, 4 o'clock, magigising ka. Ay kung uuwi ka lang ng 6 p.m., matatapos ka ng iyong gawaing bahay ng 10, maya-maya gising ka na ulit, 'di ba? Meron din siyang effect sa katawan ng kababaihan, 'di ba? Tapos malamang yung rate of productivity mababawasan din siya kasi wala ka masyadong tulog, pagod ka na, etc., etc. So, yun. Tapos sa ilang mga kwentuhan din, parang minsan dahil ikaw si nanay, kailangan malakas ka lang. Kailangan ganun lang din yung itsura mo. Pero sa mga side kwento, napapagod din po kami. Kasi 'di ba may tao lang din naman, na minsan gusto mo lang din magpahinga, kaya lang hindi po pwede. Kailangan mong pumasok, pero kailangan din po namin itong maggawa sa bahay pa. Tutor ang anak kung kaya pa, o kaya yun nga, magluto, maglaba, yun, mag-asikaso bago ka pa pumasok sa umaga. At bago ka matulog, matapos mo ulit yung gawaing bahay mo. Ang isa siguro binabasag natin yung kultura ng macho, patriarchal, no, na kasi sa matagal din na panahon, ito rin naman talaga yung nagkahon sa mga kababaihan natin. Akala lang din nila tama na ganun pala, no? Yun lang yung aming roles na bilang mga babae. Sa mga discussion, sa mga patotoo rin, no, ng mga kwento rin ng mga kababaihang nakilala at yung movement itself, yung women's movement, malaki yung aral niyan, kaugnay paano natin minulat yung mga kababaihan. Tapos, yun nga, sa kultura din actually sa paggawa, yung labor din, rin siya macho culture din kasi talaga siya. So, kailangan meron ka rin aralin at unti-unti mo rin ipaalam sa kanila na hindi, na shared responsibility ang pagluluto, pag-aalaga, paglalaba, no, hindi yan lang lamang gawain ng kababaihan. Doon sa perspective na yan, nakakaangat, ibig sabihin, nakakatulong tayo, no, to empower, quote-unquote, empower yung mga kababaihan. At imulat sila na hindi yun ganun hindi dahil babae ka, pagkatapos sa paggawaan ay ikaw ay katulong sa loob ng tahanan. Kasi may asawa ka at siya ay katuwang mo sa gawain. Kasi pareho naman kayong manggagawa. Yun din yung sabi, pareho naman kayong manggagawa. Pagod ka, pagod din siya. Di shared dapat ang ating responsibility. Ang kagandahan yun, marami talaga rin kababaihan na, ganun pala, ma'am. Tapos parang siklo siya. Ay, ibig sabihin parang domino effect siya, na kapag nakapagbigay ka, nakapagmulat ka, nakapag-discuss ka na ang babae ay hindi lamang nakakonfine sa tahanan o hindi ka lang manggagawa kung sa loob ng pabrika, meron ka pang ibang
pwedeng iambag sa komunidad mo at makakatulong ka bilang manggagawa sa iyong bansa. So actually yun yung special din. At kaya yung KMK hindi lamang sa usapin ng paggawa, pati yung paano din tinitignan ng kababaihan yung sarili niya, 'di ba? To empower ang kababaihan, lalo-lalo ang mga nanay, no, working nanay, no, na hindi po ganoon, no, pag na sinaktan ka po, hindi po hindi yung siklo nga dapat kailangan natin siyang ma-break. So isa yan sa mga special siguro na naitutulong ng KMK para rin ma-break itong kultura ng patriarchal at saka yung macho na kultura na nagbabound dun sa space na dapat iniinugan ng mga kababaihan. Sadyang mahirap po i-balance, no, yung pagiging nanay, pagiging manggagawa o pagiging o professional, no, sa mga opisina. Gumawa ng household survey daw yung Oxfam tungkol sa shared responsibility, no. At nung lumabas ito nung 2022, sabi yung mga men daw at least spent more hours doing yung mga work na ginagawa sa bahay, pero ang bulk ng trabaho ay yung gawa pa rin ng mga women. At lumabas din po sa pag-aaral na ang breadwinning o paghahanap buhay ay tinitingnan na responsibilidad pa rin ng mga kalalakihan. Marami po tayong pwedeng sabihin dyan from scripture, no? Talaga bang ang breadwinning ay sa mga kalalakihan lang? At ito yung sinasabi ni Jack na baka meron tayong lingering, no, ng mga macho, patriarchal culture. Pero sa pag-aaral ng Oxfam, ito raw mga urban millennials ay naniniwala na mga kababaihan ay pwedeng-pwede na maging breadwinner. Actually, hindi kailangan ng pag-aaral yan dahil kitang-kita natin yan dito sa mga micro-entrepreneurs ng mga kababaihan na talagang kayang-kaya nila na maghanap buhay. In fact, dun sa isang microfinance organization where I was involved, no, sa Center for Community Transformation, yung mga kababaihan may mga savings na 100,000, 150,000, at ayaw nilang sabihin sa mga asawa nila. At dahil yun ay para sa tuition ng ano. Ngayon, madaling i-demonstrate yung ability ng mga babae sa mga workplaces. Siguro, madali rin ipakita na dihado ang mga kababaihan, no, sa pag-apply sa mga trabaho in spite of this. Talagang merong preference sa mga kalalakihan. Yung traditional gender norm na mas preferable na mga leaders, no, ang mga kalalakihan dahil sila raw ay mas decisive, mas intentional, strong, samantalang ang mga kababaihan daw ay masyadong tentative, emotional, indecisive. Itong perception na to remains pervasive. Ngunit makikita po natin, lalo na sa kulturang Pilipino, no, na actually, kasing study na yun, Oxfam yun, hindi ko alam kung dito talaga sa Pilipinas ang sampling nila. Pero dito sa Pilipinas, sa tingin ko, ang aking experience, yung mga kalalakihan okay pagka mga concepts, mga ideas, you can discuss no end, no, sa mga seminar, sa mga ganyan. Pero sa totoo lang, when it comes to actual implementation and work, no, ang nakikita ko, yung mga kababaihan ang marunong magsulong ng mga projects na nasa isip lang ng maraming kalalakihan, no? So sorry na lang po na yun po ang ating obserbasyon. Ngayon naman po, dadako tayo sa experience ng isang ministry worker na kagaya ni Sale na dinajagel-jagel yung kanyang trabaho sa compassion, no? Yung kanyang pagiging ina at saka yung kanya ring sariling mga ginagawa, no? Para sa simbahan. So ano ang mahirap sa iyo, Sale, bilang isang nanay at bilang isang office worker at bilang church worker din? At hindi lang yon, pastor's wife po siya.
So magandang pakinggan po itong dimension na to, no? Na sa totoo lang, sabi nila yung mga pastor's wife diyan, karamihan yan mga unpaid worker ng church. No? Sila yung unpaid. And yet they do a lot of work, no, within the church. So magandang pakinggan yung sasabihin ni Sale tungkol dito. Sale. Thank you, Ate Melba. Magandang gabi po. Una sa lahat, magandang gabi sa mga kaibigan kong nanonood at mga kasamahan ko rin sa Compassion. So, yung mga shinare kanina po, no, ni Miss Jack, ni Miss Sham, nakapanglulumo na ito yung reality. Kaya, parang habang nakikinig, medyo meron akong, hindi ko alam, guilt ba? Hindi naman guilt, pero kalungkutan kasi sa espasyong aking ginagalawan is the total opposite. May workplace in Compassion, may yung aking sitwasyon sa kasama ang aking asawa, it's a total opposite. So, Bakit opposite? papuri. Kasi nga po yung binabanggit na sa survey, ang nanay nagtatrabaho ng buong araw, tas pag uwi sa bahay, sila lang naman yung nagtatrabaho. Although meron din po akong minsan ganong damdamin, nakakapagod, pero sa aming mag-asawa, nanonood po ang asawa ko, may partnership. May partnership na Hindi lang ikaw Opo, ang para sa bahay. Hindi lang po. Opo. Yun ang So, maganda, yun. ha? So, yung nasabi niyo po kanina, no, ano yung mga mahirap ba? Mahirap nagtatrabaho, nanay at worker sa church. So, totoo po, mahirap. Kasi, una, nakakapagod. You work Monday to Friday. Mhm. Tapos, pag weekend, Sabado pa lang, dire-diretso na, you serve sa church. So, wala kang Until sabat. evening, Actually, I just realized it recently na sabi ko sa asawa ko, ay, oo nga, no, usually kasi yung pastor may Monday off. Tapos yung iba may extra off. And then, kasi nga pag weekends, madaming trabaho. So, I just realized na, oo nga, no, I work Monday to Friday. Tapos pagdating ng weekend, hindi naman ako empleyado Church ng worker ka. simbahan. Oo. Opo, pero Walang bayad. hindi naman din ako pinilit. Pero, hindi ko alam kung dahil sa kultura sa simbahan o kultura sa atin. Hindi naman pumasama ang aking loob. Pero I just realized na, oo nga, no, walang rest. Walang pahinga. Yun po yung challenge kung may mga nakikinig. Yung kaibigan kong taga-Compassion, si CJ, na nararamdaman niya yan. Magkasama kami, pastor's wife din. So, may ganong challenge. Mhm. So, ang mahirap siguro ay yung panahon for solitude and silence. Na minsan... Walang panahon sa sarili. Apo, yung challenge na, of course, we love what we do, but sometimes when you're overwhelmed, pagod, tas may ingay, magulo, minsan umaabot ka sa yung napupush ka, tas mainit yung ulo, or yan po yung mahirap. Mhm. Okay. Regulating your emotion kapag sobrang pressure na nagkasabay-sabay. Siguro nabanggit din ito nila Jackie, no, yung kailangan yung space for self-care, no? And I think lahat ng mga kananayan yata, whether mga manggagawa o yung mga top executives ng mga women, no? Problema nila yung paano magkakaroon ng space para sa sarili, no? Dahil palaging para sa pamilya, para sa trabaho ko. Merong sinabi sa akin yung aking kaibigan na British minsan. Sabi niya, alam nyo, yung work natin is like the poor. Ang poor daw, sabi ni Jesus, you will always have with you. No? Ang work, ganun din. Ang work, you will always have with you. In other words, pwede mong balikan yan. Pero yung mga bata na lumalaki, yung mga parents na kailangang alagaan dahil matanda na, yung mga kaibigan natin na kailangan bigyan din ng attention, otherwise, mangyayari sa iyo, mag-isa ka na lang, no? Trabaho na lang. Siguro yung mga ganong, we have to see to it na meron din tayong oras, una sa sarili, self-care, no? Yung sinasabi ni Sale tungkol sa solitude. Mahirap yan sa
kultura natin dahil very thick yung density ng ating mga relationships. Hindi kagaya sa West, pwedeng mag-isa ka lang dun eh. Yun nga lang, malungkot ang buhay. Pero dito sa atin, dahil marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak, marami kang pamilya, ganun, mahirap magkaroon ng solitude, sabi nga ni Sale. Pero siguro para sa ating mga kababaihan, kailangan natin ito, whether tayo ay mga mananampalataya o hindi, in order to survive, kailangan na we pay attention also sa self-care. Naalala ko yun sa plane, halimbawa sa plane, palaging sinasabi, pagka raw merong lack of oxygen, pag bumaba yung mask, no, unahin mo yung sarili mo bago yung anak mo. Sabi ko nung una-una, ay bakit dapat yung anak, dahil yung anak ang mas helpless? Hindi po kasi pareho kayong mamamatay kung ikaw ay hindi mo unahin yung sarili mo dahil nakasalalay yung survival ng anak mo sa iyo. No? I think ganun din yung whether we are talking about working women, na mga executives, na always about their organizations, o kaya mga nanay, mga empleyado, o kaya mga manggagawa, na talagang naging workplace na rin uli ang ating mga tahanan, no? Mga cottage industry uli. Babayaran ka na ng per piece, yung mga ganon. Siguro, we should pay attention din dun sa sinasabi ni Sale kanina na what does it mean to find a space, no, para sa ating mga sarili, para malakas tayo, sabi nga ni Jackie, no, we maintain yung ability to take care of everybody else, no. Ngayon, ano ang mga tips siguro from Sale, bukod dun sa solitude, no? Na nakita niya na very effective para sa kanya in juggling itong mga multitasking na ito, no? Mga nanay naman talaga multitasking from time immemorial. Hindi lang naman ngayon yon, no? At si Cham, na dalaga pa, hindi natin siya matanong sa mga personal kasi wala pa siyang karanasan dito. Pero mayaman ang datos ng Center for Women's Resources, no? Sa mga karanasan ng mga kananayan. Ano naman, Cham, sa palagay mo, doon sa mga pag-aaral ninyo, ano ang pinaka-doable at immediate na pwedeng maitulong ng ating mga gobyerno sa ating mga working moms? So, yung Kicham, yung medyo mas malawakan na, no, na public, at yung naman kay Sale, yung kanyang journey, no, bilang pastor's wife, bilang employee sa Compassion, at bilang ina sa kanyang mga anak. So, ano ang may papayo mo doon, Sale? So, una sa lahat, ako mapapayo ko sa mga nanay na katulad ko ay preno. Yung gaya nung nasabi ko sa inyo kanina, like, ako po, pastor's wife, I do things on the weekend. Hindi naman po ako pinipilit ng simbahan. Pero usually, bilang nanay, we see needs. Tapos, parang gusto natin gawin lahat. So, it's important na magkaroon ng preno at humingi ng tulong. Opo, preno kapag hindi naman natin kayang isolve ang problema ng lahat. Opo. So, makinig sa katawan. Kapag pagod na, stop. Kapag masakit na ang ulo, or nasa stress, or nagagalit, pause. Po, kahit na kung walang masyadong espasyo sa bahay, kahit sa CR lang, sa loob ng CR, just pause. Or maglakad. Yun po ang challenge sa atin lagi. Kasi pag pagpagod po tayo, ang napagpupuntangan rin natin ay yung mga anak natin sa buhay. Kawa rin. So, preno, humingi po ng tulong. Maaring sa kapitbahay, sa kaibigan, wag po tayong mahiya. Minsan, gusto natin akuin lahat, tapos ayaw nating humingi ng tulong sa iba. Ako pumapalad, may mga kaibigan na nahihinga ng tulong. At humanap ng kausap. Minsan po, ang kailangan lang natin ay maglabas ng ating mga saloobin. Tapos bawasan po yung mga toxic. Pag toxic na, minsan, yung mga pinapanood, yung mga pinakikinggan, yung mga kinakausap. Bawasan po natin. Sa akin po, very helpful yung panalangin at meditation.
prayers give us time to pause. Ako, my faith has really helped me to balance. Yan po. At lastly, dalawa po ay maghanap ng libangan. Hindi kailangang mamahalin, hindi kailangang bongga, pero ano ang mga bagay na gagawin mo para sa iyong sarili. Usually, Oo. pag tinanong tayong mga nanay, ano ang gusto mo? Lahat puro para sa anak, para sa asawa, para sa kapitbahay, sa magulang. It would be good to find ways na libangan yung para sa'yo. Ako po nagtatanim, nanonood paminsan, no, nagbibisikleta, at humingi po ng tulong sa ating asawa. Magsabi po tayo sa malumanay na paraan, hindi yung paggalit na galit ka na at talagang Oo, saka tsaka kasi ka magnanag, no? Opo. Humingi po ng tulong sa maayos na paraan. Minsan, iniisip natin, alam na niya yung dapat niyang gagawin. Pero usually, iba po yung pananaw nila sa pananaw natin. Tayo po lahat nakikita natin yung detalye, ultimong maliit na kalat. Sila po hindi. So, we can ask for help from our husband. Mm. Yan po. Yan lang. Si Cham naman, tungkol naman sa mas malaki ang mga usapin, ano? Na matulungan itong mga kababaihan na underpaid, overworked, ganon. Ano masasabi mo dyan? Yes po. Siguro magsisimula ako taking off doon sa realization ko sa mga sinabi ni Ate Sale. Siguro para sa atin, ang isang dapat ginagawa para sa mga kababaihan ay i-provide yung mga economic opportunities. Trabaho, ibig sabihin, kung saan yung trabaho ng mga kababaihan na yon, yung makakapag-enjoy sila, yung ma-develop talaga yung kanilang skills habang sila ay nagtatrabaho. Yung hindi yung nagtatrabaho sila para lang kumita at para sila ay makabalik kinabukasan doon sa trabaho, yung sapat lang yung sahod. Kailangan yung trabaho na talagang nade-develop yung skills ng kababaihan, no? Kasi sa ganun naman niya papaunlarin yung kanyang lipunan, no? So, yon, economic opportunities, maayos na trabaho na may decenteng sapat na sahod, no? Yung living wage na tinatawag natin. Kanina kasi iniisip ko, sabi ni Dr. Magay, yung doable. Laging sinasabi, yung pagtataas ng sahod, hindi yun mahirap yung gawin. Pero para sa atin, kayang-kayang magtaas ng sahod. So yun yung isa, napaka-basic nun para sa mga kababaihang manggagawa sa ating mga working momshies. Yung pangalawang set ng mga kailangang suporta ng mga kababaihan, yung serbisyong panlipunan, no? Dahil pag walang serbisyong panlipunan, walang kalusugan, walang edukasyon, pabahay, childcare, mas mahirap, mas nadodoble, natitriple yung gawain ng mga kababaihan, no? At yung pangatlo ay yung maayos na implementasyon ng mga batas para suportahan yung mga kababaihan. Kasi yung Pilipinas, actually, marami tayong mga batas, mga laws, yan, and policies for the protection and development of Filipino women, including yung mga working momship team. Napakarami po niyan, mahaba yung listahan. Isa na dyan, halimbawa yung Magna Carta for Women, meron tayong batas para suportahan yung mga solo parents. Ang gusto nating makita ay maayos na implementasyon ng mga batas, no? Isang bagay kasi yung nagpasa ka or nag-enact ka ng batas. Isang bagay pa yung i-implement mo siya ng maayos, tiyakin na yung mga kababaihan, lalo na yung mga kababaihang manggagawa, ay natatamasa yung mga sinasabi sa mga batas na to, mga special leave benefits ng mga kababaihan. Dapat
una dapat alam ng mga kababaihan at responsibilidad din ng gobyerno, no, na ipaalam sa mga kababaihang manggagawa kung ano itong mga batas na magsisilbi para sa kanila. So, yun siguro yung tatlong mahalagang bagay na maaari doable, no? Para matulungan yung mga kababaihang manggagawa. Sa pakikinig po natin sa ating mga guests ngayon, makikita natin na may mga agenda rin tayo tungkol sa mga dapat na harapin. Yung social challenge ng gender roles, yung culture change na kailangan. Alam po niyo, mayroong pag-aaral noong unang panahon pa na yun daw mga kalalakihan natin, hindi tinuturuan ng task persistence. Kumbaga, sila ay naglalaro, yung mga bata na naglalaro, yung mga kababaihan, sila ay nagsasaing, tinuturuan na ng mga kailangan gawin sa bahay. So, yung mga kababaihan daw, develop task persistence and a sense of responsibility. Siguro this answers yung issue na bakit maraming lalaki tayo na irresponsable, no? At yun na nga, ang nangyayari, nagkakaroon ng natay. Sila na yung nanay, sila pa rin yung tatay, sila pa rin yung breadwinner. Dahil yung mga kalalakihan, kung meron man silang kita, pumupunta sa sugal at sa inom, no? So, siguro isang agenda yun natin sa ating tahanan. We see to it, ano yung child raising patterns natin? Paano natin pinapalaki ang ating mga anak so that nagkakaroon sila ng sense ng gender equality, nagkakaroon din sila ng sense of responsibility, nagkakaroon sila ng task persistence, na kung mahirap man ang isang bagay, pagtsatsagaan nila. So yun yung mga dapat na pag-isipan natin kung kailangan magbago sa ating mga child rearing practices, no? Pangalawa siguro yung meron ding agenda dapat sa church na to rethink yung male and female na mga roles, no? At male and female na mga teachings mula sa scripture. Kasi some of us, most of us, mga conservative churches, we have grown and taken for granted na ang mga women cannot be leaders, dapat mga men. Marami po ngayong mga readings ng scripture that would challenge yung ganong pagbasa sa banal na salita. So, kailangan aralin natin din yun. And then, naalala ko yung when we're talking about self-care, ano? Naalala ko yung sabi ng isang monk. Sabi niya, the best way to care for the world is not to care. Ang ibig niya sabihin, meron tayong capacity to distance ourselves pag kailangan so that we can nurture ourselves, panatilihing malakas tayo, so that we can face itong mga challenges. Napabayaan mo yung care for the world, no? Anyway, andyan ang Diyos. In other words, sovereign ang Panginoon. Sabi nga ng aking, ang work mo nandiyan naman, pwede mong balikan. Pero pag ang mga bata, naiwanan doon sa mga critical stages ng kanilang development, hindi mo na maibabalik ang panahong yon. So, kailangan we need to think about that as well. And also, siguro pangwakas, one of the things that I have felt na contribution talaga ng mga women, bukod dun sa mga informal na mga na work, no, is really yung gift of feeling sa ating marketplace. Kasi, kaya sa tingin ko yung capitalist economy halimbawa, very hard driving. At saka pag pumasok ka dyan, kung ikaw ay babae, kailangan single ka. Bawa sa Amerika, ganun ayaw nilang mag-hire ng mga married women kasi may maternity leave, may kung ano-anong benefits yan. Samantalang pag single daw, single-minded at focus, no? In other words, merong hard driving na character at quality yung ganyang sistema. And sabi, the reason yung public life has become very hard. Ang nangunguna lang yung issue ng ano yung bottom line, no? At hindi yung issues ng compassion, issues ng
member care, staff care, issues ng wag masyadong lahat na lang profit, no? Kundi pag pinag-iisipan ay yung wellness ng ating mga employees. Now, yung mga ganyan, it starts with yung mga women caring dahil sila ay mas merong gift of feeling. Sabi nga ni Paul Tournier, no? Yan ang ating contribution as women dun sa very hard driving na marketplace. Na we bring yung element ng compassion, element ng feeling, mga considerations na iniitsapwera when we are simply thinking about profit at saka ano yung bottom line, ano yung efficient. Dahil in the long run, sa tingin ko, ang pinaka-efficient pa rin way of doing things, whether it's in the home, o doon sa labor force, o doon sa mga corporate firms, is still, no? Kapag ang ating mga employees, ang ating mga manggagawa are actually growing as human beings and becoming the kinds of people that God wants us to be. So, yun po ang ating siguro tumbukin when we're thinking about being women in the workplace. So, salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating mga guests, no? Si Jackie, si Sale, at si Cham. Salamat sa inyong tatlo Walang sa ano. pagpapaunlad sa interview. Samahan din po ninyo kami ulit sa susunod sa May 23. Pag-uusapan naman natin at pag-iisipan kung ano ang saysay ng Santa Cruzan. Ngayon po Mayo, no? Buwan ng mga piyesta-piyesta. Magandang matingnan natin sa ating kultura. Ano ba yung saysay ng Santa Cruzan, no? Sa ating mga Pilipino at sa ating pananampalataya. So magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa pagsama sa amin.